Nako, ito na. More or less daw mga siyam na mga cabinet secretary ang pwedeng mapalitan ngayong taong ito. Ang dami naman, ano? Bakit? Ba't tayo magagawa kung gusto ng Pangulo yan? Pero ako, ang nakikita ko, sa akin pong sariling analysis, opinion, base sa kanilang ginagawa at mga posibleng kakulangan at pagkakasangkot sa mga controversial. Apat lang. Apat. Okay? Una, ang Department of Health. May problema si Secretary Herbosa. Merong di umani korupsyon at saka mukhang hindi na i-deliver talaga. Alam niyo, napakahalaga ng kalusugan. Pag may problema pang kalusugan ng kabataan, ang taong bayan, yan ay responsibilidad ng Health Secretary. Ay mukhang hindi na i-deliver. Itong si Herbosa kasi identify ito na dating tao ni Duterte. Ito po yung advisor ni Duterte tungkol dun sa COVID noong araw. Pero dahil pinagkatiwalaan ng Pangulo, inilagay niya sa Department of Health. Pero ngayon, mukhang may problema. Hindi na i-deliver ang tamang magandang kalusugan ng mga kabataan at ng mamamayan. Isa yan. Pangalawa, kalusugan, punta tayo sa education. Kasi kung healthy ang mga bata, makapag-aaral ng mabuti. Okay? Tama yun. Ang nandyan, Secretary Angara, dating senador. Pero ang problema, nadadawit ang kanyang pangalan dahil meron siyang isang tao na di umano'y may kinalaman dyan sa flood control scam. Abay, mahirap yun. Kasi Department of Education Secretary, moral ng kabataan, good, dapat magandang halimbawa, magandang pagkatao, maghalimbawa, walang bahid ng anumang hindi maganda para sa kaalaman ng kabataan. Kasi pag ikaw ay Department of Education Secretary, ikaw yung modelo ng 26 milyong kabataang nag-aaral sa public school. Dapat walang bahid ng kahit ano yan. Korupsyon, anong issue? Kaso nagkaroon po ng bahid. Alam naman natin si Angara ay ma-influensya ng ito ay nasa Senado pa. Dahil yan ay dating chairman ng Committee on Finance na gumagawa ng budget. Ini-expose po doon sa mga investigasyon sa Senado na merong isang tauhan siya, undersecretary, na malapit sa kanya, ang mukhang may kinalaman sa korupsyon. So, dalawa na yan. Pangatlo ay ito. Lalo naman ito ay dating spokesman ni Sara Duterte. Anak ng dating gobernador ng Cebu. Si Cristina ba yan? Piasco, Garcia Prasco. Asawa yan ng congressman, isa sa mga congressman sa Cebu. Si Secretary Prasco nga ba? Garcia Prasco. Tourism Secretary. Ano bang ginawa nito? Ano bang nangyari sa ating turismo? May problema ang turismo. Naalala ko yung budget deliberation ng nakaraan lang eh. Meron palang bilyon-bilyon perang ginagastos ng Department of Tourism para sa promotion sa abroad. Pambirang buhay yan. Gumagastos kayo ng malaking pera para i-promote ang tourism sa abroad. Dapat dito nyo i-promote. Dito ang promotion. Dahil ang social media at iba pa, natidinig sa buong mundo. Bakit kayo sa labas pagagastos para lang ba sa promotion ng Pilipinas? Mukhang mali. At saka mahina talaga ang turismo. Pangalawa personal ko namang opinion nito. Ang loyalty niyan, hindi rin natin alam kung saan. Kasi nga ay dating tao yan ni Sara Duterte. Yan ay dating spokesperson ni Sara Duterte nung bago tumakbong presidente si Sara. Yun po yun. So tatlo na. Education, health, tungkol sa kalusugan, may problema. Education, may problema rin. At siyempre, turismo, malaki rin na problema. At ito para sa aking personal na pananaw, observation at opinion. Bagsak ang rating ng Pangulo. Hindi na i-deliver ang tamang impormasyon, tamang kaalaman ng taong bayan sa kung ano ang ginagawa ng Pangulo at nagawa ng Pangulo sa nakaraang mga taon. At nakaraang taon lalo na, 2025.
Ang ganda ng ginawa ng Pangulo, pinatigil ang korupsyon. Mahiya naman kayo, sabi sa mga politiko at lahat na nakarinig doon sa State of the Nation Address. Yun ang linya. Siya ang nagpatigil. Kauna-unahang Pilipinong presidenteng nagpatigil ang korupsyon. Hindi na-establish na mabuti ng Communication Secretary, Communication Office, Presidential Communication Office ng Pangulo na ilatag ang napakagandang mensahe niyo. Natalo pa ito ng mga propaganda ng mga kalaban sa politika. Natalo pa ito ng mga Duterte camp, pro-China people sa publicity. Kaya bagsak ang approval at trust rating ng Pangulo. -3. Naniwala man tayo hindi, pero yun na yung nangyari. So walang mukha na ipapakita at may pagmamalaki ang sekretary ng PCO. Total, nandiyan naman si Dave Gomez, acting secretary pa yan. Hindi pa yan pinapasok sa commission appointment. Yan ang dapat din palitan sa aking pananaw. Kasi siya yung merong malaking responsibilidad dito at sa abroad na ipakita kung anong programa at nagagawa at ginagawa ng Pangulo. Hindi niya nagawa sa aking pananaw. Kasi kung nagawa niya ang tamang impormasyon, nahikayat niya na ang ginagawa ng Pangulo ay para sa bayan at matino ito para sa bayan, dapat mataas ang rating ng Pangulo. Dapat nangingibabaw sa lahat ng klaseng survey ang ating Pangulo. Napakahalaga po kasi ng communication ng Office of the President, yung information dissemination ng totoo. At yung laban sa korupsyon, laban sa fake news, hindi po nagawa. Kita nyo, meron ba silang naipakulong na mga fake news na gumagawa? Identify naman ang gumagawa ng fake news kung saan galing. Di bali yung mga troll at saka yung mahirap habulin. Pero yung mga media influencer, social media influencer, vloggers, nandyan, naglulumiyad yung mga fake news. Walang nagawa ang PCO. May pagkainutil yung opisinang yan. Bilyon ang pera niyan taon-taon. Saan nila ginagamit ang pera? Wala naman silang malaking project. So, yan po yung 4 na cabinet secretary na sa tingin ko ay talagang kailangan palitan ng Pangulo. Ayaw ko naman pangunahan yan. Tinatalakay lang natin. Kayo, ano inyong masasabi? Pero sabi ng iba, mga siyam daw yan. Sana marami, ano ha? Baka yung cabinet secretary, mga 50 yan eh. Baka nga maliit lang yung siyam, ano? Actually, marami talagang nagpapayaman lang. Kahit yung mga presidential advisor, marami dyan nagpapayaman lang. Patong kung kaliwat ka na kung ano-ano. Yung napakaraming presidential advisor, presidential assistant, ang lalaki ng sweldo niyan. Kasi cabinet position yan. Kung ano ang sweldo ng department secretary, yan din ang sweldo at allowance ng mga presidential advisor. Kung ano-ano, ang dami po niyan. Mahigit na 50. Malagay ko, maliit nga yun lang, siyam lang. Pero yung 4 na binabanggit ko. Pero huwag kayong mag-alala. Sa mga susunod na araw, papangalanan din natin yung ibang departamento na dapat siguro ipalitan na ni Pangulong Marcos. Kahit may mga advisor lang. Papayaman lang yung iba eh. Sa totoo lang. Real talk lang ito.